Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-aaral ulit tayo ng isa na namang game ko. Ito po laro ko mula sa National Championships 2023. So alam niyo naman medyo matagal tayong nawala sa pag-vlog, pero sa pag-vlog lang po. Sa pag-chess hindi tayo nawala dyan. Tuloy-tuloy ang tournament. So naglaro ako this year sa National Championships and hindi ko na-vlog yun kasi medyo na burnout ako noon Pahinga muna ako sa pag-vlog. So ngayon ko titignan yung mga laro ko, aaralin po natin and sa dulo siguro papakita ko yung results nung tournament. So ito po yung laban ko against International Master Daniel Quezon sa National Championships and ako po dito ay white, si IM Quezon ay yung black. Punta tayo sa ating game. So ito po nag-start with knight f3, knight f6, c4, g6, and then d4. So actually ito pong opening natin, ito po yung tinatawag na King's Indian Defense. And maikwento ko lang kasi kami ni IM Quezon, medyo okay sa amin yung tabla kasi kung makikita nyo yung rating medyo dikit lang. Ayan. So ako dito pumunta ako sa laro, okay sa akin yung tabla, pero nakikita ko kasi sa mukha ni IM Daniel dito nung maglalaro na kami, ayaw yung mukha niya, talagang kunot yung mukha, talagang gusto kong gusto kong patayin nung araw na yun, no. So sabi ko sige, laro lang natin. So bishop g7, g3, castling, bishop g2. So of course ito po yung parang pa-Jaffer setup, makunat lang na linya. So castling, and dito nag knight c6, and pagka knight c3 nag e5. So actually po yung e5 na yan, hindi po yan ang main line ng King's Indian Defense sa ganitong variation. Ang main line kasi dito is a6, tas magro-rook b8, and then ang idea b5. That sa queen side babasag yung itim usually. Pero dito ang ginawa ni IM Daniel yung parang second most played line. Ayan. So nag e5. At halimbawa dito marami akong pwedeng itira. Actually, isa dito is d5. Pagka umatras, usually dito ina-atras yan para gagano, no? Tapos papasok sa c5. Ayan, so mag-e4, madalas nag-e5, knight e1, and then knight a6, puntang c5 or b4. Ayan po, actually, around equality lang yan. Kasi closed position, ayaw ko masyado yung ganito. Kasi pang matagalan na laro yan Ang ginawa ko, kinain ko itong gitna. Ayan. Para umopen up yung laro, at pagka umopen up yan, sabugan kagad ang kakalabasan. So, kain, and then bishop g5. So, ito po yung main line sa ganitong linya. Actually, meron ng threat dito ang white, no? Halimbawa, mag a6, waste lang tayo ng move. Pag kumain kasi dyan, kumain dito, merong pin. Ayun, merong pin. Tatamaan ng knight d5 sa pool ito, sa pool ito. Ayan. Kapag yung knight naman ang pinangkain, capture, and then knight d5 sa pool yung c7 pawn, 1 pawn down. So yan po ang linya dyan. Kaya bishop e6 para depensado yung d5. And then pagka queen a4, queen e8, ito pong linyang ito, actually naaral ko yung idea nito, no? Kasi isa po sa mga players ng King's Indian Defense, no, as white, yung naka-fianchetto na ganito, si Ding Liren. So si Ding Liren, syempre world champion, medyo idol natin. Naaral ko yung idea, saktong-sakto naman tinira ni IM Quezon. Ang idea daw dito is knight d2. Ayan, aatras yung knight dyan. So for example kasi, ito po ang pinaka normal na tira, yung rook fd1. Kaso napapansin ko, hindi
lumalamang ang puti, ano. So halimbawa pwede mag knight d7, parang useless itong rook sa open file. So yan po, mahirap sabihin, hindi mo yan malalaman hanggat hindi mo po naaral yung linya, yung kasi parang yung rook, syempre ilalagay natin sa open file, yan ang natural move, no? Pero hindi daw yan, sabi ni Ding Liren. Ang ginagawa dyan, knight d2. Ang ganda nung variation ni Ding Liren dito. Bakit? Ang talunan po ng knight, pwede dito tatalon sa c5. Pag yan nakapasok sa c5, sa pull ang b7, sa pull ang bishop, sa pull yung malakas nating bishop may pressure pa. So yung knight dito, meron ding idea papunta dito, papuntang c5, or minsan papuntang e5. Malakas talaga nitong knight dito na to eh. Nakuha ko lang kay Ding Liren. So nag knight d4, capture, and then rook fe8, and alam ko dito lamang na ako. So actually plus 2 na. Ang best move daw, tama naman, e3, knight c2, kumain, kain. Ito na yung unang mistake ko sa laro. Ang tira dapat rook ac1. Actually naalala ko, parang inanalyze ko naman yung rook ac1, kaso atras knight d5. Ito ang hindi ko masyadong nakita. Actually siguro ang analysis ko kain-kain, parang equal lang. Pero pagka ganon, tatamaan siya ng ganito, malakas to. Pag umatras may b4 lang. Talaga malalim. Hindi talaga makikita. b4 lang, positional advantage. Ang laki na ho nung engine evaluation, no? Pero ang ginawa ko, kasi sabi ko naman makukulong naman itong knight dyan, bakit ko pa siya tutulungan umatras, ano? Parang helping lang yan. So ang ginawa ko, akala ko genius, rook ad1. Ayan, ngayon pagka umatras siya, depensado itong knight, pwede kong kainin ito. Yan ang parang naiisip ko dyan noon eh. At least yung rook nandito na, wala dito sa c-file na wala naman talagang kwenta. Yan. So nag c6, a3, ito ang aking linya. Expected ko dyan mag e4 siya, at yan po ang nangyari. Pero actually mali yung e4 na yan eh. Yan. Merong paraan ang black para hindi makulong itong knight sa c2. Grabe, mala stockfish po ang linya. So ipapakita ko lang, no, rook ed8. Pagka ikaw nag knight e4, atras lang pala. At pagka rook c1, hindi pala yan makukulong kasi merong kain. Pagkakain f5, kulong din yung knight ko. So walang advantage dito ang puti. Actually parang medyo tagilid pa. Grabe ang lalim po nung linya, no? Halimbawa naman, kapag nag bishop e4, ito ang mala stockfish na tira. So sa unang tingin po kulong, ano? Kaso merong knight a1. Grabe, hindi mo makain yung knight kasi bitin itong knight sa d2. Ngayon, pagka inalis mo naman ito, makakatakas na yung knight niya. Grabe, mala stockfish. Knight a1 ang tira, hindi po makukulong, hindi lalamang ang puti. Ayan. Kaso hindi niya nakita yun, mala stockfish. Hindi ko rin po nakita yon. So e4, ito ang magiging problema ng black, no? So knight a4, iwas lang, ito palaging kulong, oh. So b5, kain, knight takes e4. Siyempre under attack ito, kailangan umiwas. Knight ac5, and ngayon ito makukulong na talaga kasi ang next move dyan, either ito rook d2 or rook c1, kulong ang knight. So kailangan mag bishop c4, rook c1, capture, king takes f1, and then ito na
na trap na po yung knight niya. So pagka F5, ito pala kailangan precise pa rin ang tira, kasi pag halimbawa umatras ka dito, merong kain, maraming masyadong kapalit yung one piece eh. So hindi po pwede yan, kailangan knight G5 dito ang punta. Ayan, kasi pagka capture, kain, rook C2, rook B1, under attack ito, hindi niya makapag rook AC8 kasi merong bishop D5 check. Importante itong knight dito eh. Para pagka umalis yan dyan, of course merong check sa E6. Depensado yung knight, baksak ang bishop. Balik natin, no? Kapag naman nag king H8, saktong-sakto lang merong knight F7 and then knight E6. Fork yung rook. And then pagkakain, merong check dito. Ayan. Tapos babaksak yung bishop sa B2. So talaga saktong-sakto lang yung mga linya, kaya na-force na kumain. And then pagka-capture, ang ending po is one piece down. Na one piece down dito ang itim, although ang kapalit po niyan 2 pawns. So meron pang pag-asa. Kaso ang nangyari, kung mapapansin nyo po yung king, nasa gilid, napunta sa mating net si I.M. Quezon dito. So pagka rook C3, king G2, rook C1, and of course ito, ang target natin yung king, mamatihin natin, no? So rook E2, dali lang rook E2, check, king H2, balik-balik muna ng konti, and ngayon pagka king H3, nag H6 and knight F4. Dito alam ko unstoppable na yung mate kasi yung king na nasa gilid na eh, no? So pagka G5, check, king G7, knight H5 check, king H7, and then pagka check dito matches na, kasi pagka nag king G6 meron ditong mate, at kapag naman nag king H8 dito naman mamatihin. Ayan. So dito po nag-resign na si I.M. Quezon, at yan po ang laban namin sa 2023 National Championships. Ayan. So ipapakita ko lang yung final ranking nung National Championships. Ano po? Ito po yung naging final ranking. So ayan. Ang nag-champion 2023 si GM Darwin Lailo, and ako po yung nag-second place. And of course, si I.M. Pao yung nag-4th place. So, yan pong results dyan. Parang 2 beses na ako nakapag-second place sa National Championships. Actually, yan po yung isa na lang sa mga kulang ko, no, sa aking chess career na ma-champion yung National Championships. Nakadalawang second place na ako, pero hindi ko pa mahanap yung yung extra push para makuha yung championships. And of course, yung pagiging GM, yan po yung tingin ko 2 na kulang ko pa sa aking chess career, then makukumpleto ko na. Kasi nakapag-Olympiad na po ako, nakapag-SEA Games, Asian Games, ay maglahat po ng tournament na salihan ko na. At so hopefully, bago tayo mag-retire, ma-achieve natin yung goals na yan. Ayan po. So hopefully, ito pong game na ito, meron kayong natutunan. At sana kung meron po kayo natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.